Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Regan Robles mula sa PNP Aviation Security Group. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Walang takas ang isang suspect sa pagbebenta ng smuggled na sigarilyo matapos ang isinagawang bypass operation ng mga otoridad sa Pasakaw, Camarines Sur. Nakabalita dyan si Staff Sergeant Mercolito Lovendino Jr. Formal nang sinampahan ng kaukulang kaso ang isang 49 anyos na lalaki na kinilala sa alias na June matapos mahulihan ng mahigit 220,000 pesos na halaga ng mga iligal na sigarilyo sa isang bypass operation sa Pasakaw, Camarines Sur. Ang suspect, residente ng barangay Dalupaon, ay naharap sa paglabag sa National Internal Revenue Code o Train Law at Graphic Health Warning Laws. Naaresto ang suspect noong January 20 sa pinagsanib na operasyon ng Pasakaw MPS at Provincial Intelligence Unit katuwang ang CIDG Camarines Sur, RSOU at RID5 at Bureau of Internal Revenue Region 5. Sa operasyon, nasamsama ang ibang brand ng sigarilyo na walang tax stamps at walang nakapaskil na graphic health warnings na itinakda ng batas. Ayon kay Police Brigadier General Erosito N. Miranda, Acting Regional Director ng Pro5, mahalaga ang naturang operasyon upang maprotektahan ang kita ng bayan at kalusugan ng publiko. Dagdag niya, patunay ito ng matatag na pagtutulungan ng mga ahensya sa kampanya laban sa iligal na kalakalan. Kasakulukuyang nasa kustodiya ng pulisya ang suspect habang hinihintay ang resolusyon ng kanyang kaso. Mula dito sa Legazpi City, Albay, ako po yung Police News Network Correspondent, Police Staff Sergeant Mercolito Lovendino Jr. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Staff Sergeant Lovendino. Hindi na nakapalagpa ang nakatalang top 3 most wanted person sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 matapos itong maaresto sa Barangay Pasil, Cebu City. Nakatutok dyan si Patrolwoman Flora May Azares. Rehas ang top 3 most wanted person municipal level na may kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Matapos itong maaresto ng mga kapulisan ng Cebu City sa City Olawis, Barangay Pasil, Cebu City, nooy ka-22 ng Enero ng taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Captain Giancarlo M. Reyes, Officer in Charge ng Police Station 6 Cebu City Police Office, ang wanted na suspect na si Melvin, 40 anyos, na residente ng naturang lugar. Ayon sa ulat ng pulisya, ang suspect ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na walang rekomendadong piyansa. Samantala, kasalukuyang nasa kustodiya ng Police Station 6 ang suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang kapulisan ng Cebu City ay nangangakong mas papaigtingin ang kanilang kampanya na labanan ng lahat ng uri ng kriminalidad upang matiyak ang kaayusan at kapayapaan sa bagong Pilipinas. Mula dito sa Central Visayas,
Ako ay inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Flora May Azares, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Azares. Naaresto ang isang street-level individual sa ikinasang bypass operation ng mga otoridad sa Ozamis City. Ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Jane Rose Bohol. Huli sa bypass, street-level drug personality timbog sa Ozamis City. Timbog ang isang street-level drug personality matapos ang ikinasang bypass operation ng Ozamis City Police Station sa Barangay Karangan, Ozamis City nito lamang January 21, 2026 sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Harvey S. Avellanosa, Chief of Police ng Ozamis City Police Station. Isinagawa ng mga intelligence at operatiba ang operasyon matapos ang masusing intelligence gathering at pagmamanman sa iligal na gawain ng suspect. Nahuli ang suspect sa aktong pagbebenta ng hinihinalang iligal na droga. Ang suspect ay kasalukuyang nasa kustodiya na ng pulisya at haharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang pinaigting na anti-illegal drug operations ng Ozamis CPS bilang bahagi ng kampanya ng pamahalaan para sa isang ligtas at drug-free ng lungsod. Hinihikayat din ang publiko na makipagtulungan at magbigay ng impormasyon ukol sa mga iligal na gawain sa pamamagitan ng mga opisyal na hotlines ng Pro-10. Mula dito sa inyong higalang pulis, Regional Office 10 Public Information Office. Ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jane Rose Bohol, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bohol. Tiniyak ng Quezon City Police District ang patuloy at mas pinaigting na pagpapatupad ng warrant day operations matapos maitala ang pagtaas ng mahigit 600 katao na naaresto noong taong 2025. Magbabalita dyan si Patrolwoman Rezalie Umalay. Ng Quezon City Police District ang patuloy na pagpapatupad ng warrant day matapos tumaas ng humigit 600 ang bilang ng mga naaresto noong 2025. Ayon kay Acting District Director Police Colonel Randy Glenn Silvio, mula Enero hanggang Disyembre 2025, umabot sa 3,665 ang nadakip sa warrant day kumpara sa 3,042 noong 2024. Umay dagdag na 623 arestado. Sinabi ni Police Colonel Silvio na ang operasyon ay alinsunod sa agenda ng PNP sa ilalim ng Enhanced Managing Police Operations at itinuturing na best practice ng QCPD sa isinagawa tuwing Biyernes. Hinimok din niya ang publiko na makipagtulungan at i-report ang impormasyon tungkol sa mga wanted person sa pamamagitan ng E911 o QC Helpline 122. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Isinagawa ng Philippine National Police ang PNP Day 2026 One-Stop Shop sa Campo Crame na pinangunahan ng Police Community Affairs and Development Group bilang bahagi ng selebrasyon ng anibersaryo ng kapulisan at pagpapalakas ng serbisyong mabilis, tapat at tunay na nararamdaman ng mga pulis at kanilang mga pamilya. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Carmela Bianca Panganiban. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Philippine National Police Day 2026, matagumpay na isinagawa ang PNP Day 2026 One-Stop Shop nito lamang ika-22 ng Enero taong kasalukuyan sa PNP Bulwagang Lapu-Lapu, Camp Brigadier General Rafael T. Crame, Quezon City, bilang pagkilala sa dedikasyon at sakripisyo ng mga kapulisan at bilang pagpapalakas ng serbisyong panlipunan sa loob ng organisasyon. Ang aktibidad ay pinangunahan ni Police Lieutenant General Jose Melencio Sinar Tatis Jr., Acting Chief Philippine National Police, na kinatawan ni Police Lieutenant General Bernard M. Bana, Deputy Chief for Administration, kasama ang mga kasapi ng Command Group at mga directors ng National Support Units. Pinangasiwa ng nasabing aktibidad ng Police Community Affairs and Development Group sa pamumuno ni Police Brigadier General
Vina H. Guzman, Director PICA-G, katuwang ang Community Assistance and Development Division na pinangunahan ni Police Colonel Luis E. Gisik, Chief CAD. Lumahok sa aktibidad ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at pribadong institusyon na nag-alok ng mga serbisyong pangkalusugan, social welfare, dokumentasyon, binipisyo at iba pang mahalagang transaksyon. Kabilang dito ang medical consultations, membership services, loan and benefit inquiries, civil documentation assistance at iba pang frontline services. Tinatayang mahigit 500 na kalahok na binubuo ng mga kapulisan, kanilang mga dependents at iba pang stakeholders ang aktibong nakiisa at nakinabang sa nasabing aktibidad. Sa kabuuan, ang PNP Day 2026 One-Stop Shop ay matagumpay na naisakatuparan at nagsilbing patunay na pagsusumikap ng PNP na maghatid ng serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman, hindi lamang sa publiko, kundi lalo na sa buong hanay ng kapulisan. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Carmela Panganiban, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Panganiban. Nangako ang Philippine National Police na makikipagtulungan sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan sa validation at verifikasyon ng mga flood control projects na kasalukuyang iniimbestigahan matapos lumabas ang ulat na may maling coordinates ang ilan sa mga proyekto. Yan ang tinutukan ni Patrolman Don Brosas. Ang Philippine National Police sa validation at verifikasyon ng mga flood control project na iniimbestigahan matapos lumabas ang ulat na may maling coordinates ang ilan sa mga ito. Ayon kay Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., katuwang ng pulisya ang Independent Commission on Infrastructure sa inspeksyon ng mga questionableng proyektong pang-infrastruktura kabilang ang flood control. Ang hakbang ay kasunod ng pahayag ng Department of Public Works and Highways na kailangan ulitin ang ilang inspeksyon dahil sa hindi pagkakatugma ng grid coordinates ng mga proyekto. Samantala, binigyang diin din ni Police Lieutenant General Nartates na handa ang PNP na magbigay ng technical at investigative support bilang bahagi ng pangako nito na tiyakin ang katotohanan, pananagutan at mapanatili ang tiwala ng publiko sa pamahalaan. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Umabot sa tinatayang 4 na milyong piso ang halaga ng mga puslit na sigarilyo na nasamsam sa isang joint checkpoint operation na isinagawa ng Philippine National Police at Bureau of Customs. Patrolman Edwin Baris sa report. Sa 14 pesos na halaga ng hinihinalang smuggled na sigarilyo ang nasamsam ng Philippine National Police at Bureau of Customs matapos maharang ang isang wind-van truck sa isang checkpoint sa barangay Pinantaw, Parang, dakong alas 11:30 ng umaga nitong Martes. Ayon sa PNP, nadiskubre ang 4,582 na rims ng sigarilyo na nakatago sa loob ng mga dingding at sahig ng sasakyan. Nabigo ang driver na magpakita ng anumang dokumento na magpapatunay sa legalidad ng kargamento dahilan upang arestuhin ang mga sospek. Nakumpiska ang mga sigarilyo at ginamit na sasakyan at kasalukuyang nasa kustodiya na ng otoridad habang inihanda ang turnover sa Bureau of Customs at pagsampa ng kaukulang kaso. Naharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa RA 10863 o Customs Modernization and Tariff Act at iba pang kaugnay na batas. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.,
Kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansing balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Regan Robles mula sa PNP Aviation Security Group, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.